Hallelujah. Isang magandang umaga, pinagpalang umaga din sa ating mga naka-online, sa ating sama-sama na pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago ang salita ng Diyos, ay nais ko munang i-announce na wala munang pagtuturo ng tenets of faith, walang power, sa next week na. At yung deacons meeting ay sa Martes, sa bahay ng Brother Jojo. Hallelujah. At napakaganda ng mensahe ngayon pong oras na ito. At gamit na gamit, lahat po'y engaged na mga mananampalataya at ito po'y tungkol sa spiritual na pakikibaka, spiritual battle. Praise God at welcome din sa ating mga taga Mabini Bethel Temple. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang buhay. Minabuti na sila po ay makasama natin ngayon dahil po, maghapon po na walang power sa Mabini din. Hallelujah. Lahat po ba'y nagagalak ngayong umaga? Amen. Alam natin na mayroong gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, buksan po ninyo 3 talata ang ating munang babasahin mula sa iba't ibang aklat. Una, sa Gawa 26:18. Then we will move to 2 Corinthians 10:4 and Ephesians chapter 6 verse 12. Sa Acts chapter 26 verse 18, Acts 26 verse 18. Ayan. Ito po ang sabi, iminulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. 2 Corinthians 10:4. 2 Korinto, Kapitulo 10, talatang 4, ito po ang sabi, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ephesians 6:12. Ephesians chapter 6 verse 12, ito po ang sabi, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tayo po'y manalangin. Ama, kayo po ang amin pong pinagtitiwalaan na Diyos na makapangyarihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng banal na Espiritu, ang aming tagumpay ay nakasalalay sa inyong magagawa, sa inyong presensya, sa inyo pong dakilang pagkilos sa aming pong mga buhay. Itinitiwala namin sa inyo ang oras na ito sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siya maghari. Mula umpisa hanggang katapusan, let this place, Lord, be covered by the blood of Jesus. At kayo po, Panginoon, ang siyang tanging makakilos sa puso ng iyong mga lingkod. Salamat po. In Jesus' name, amen at amen. Kita naman po natin, hayag po ang nangyayari na labanan ng bansa laban sa bansa. At hindi po lingid sa ating kaalaman ng kasaysayan ng World War I and II. Yan po ay nakatala na sa kasaysayan yung digmaang nangyari. At ito lang nakaraan, meron tayo yung mga nabalita na mga labanan ng bansa laban sa bansa. Kung papaano po ito ay tunay, reality po ito, alam po ninyo, sabi ni Pablo, ang ating pakikibaka ay hindi po sa laman. Tayo po ay nakikibaka sa spiritual. Spiritual battle po ito. Lahat ng mga mananampalataya, tumanggap kay Kristo, engage ho tayong lahat sa spiritual battle
sapagkat meron po tayong kaaway, kalaban po, at dapat ma-identify ho natin kung sino po itong ating kalaban. At ang sabi ni Pablo, hindi po tao ang ating kalaban, hindi kapatid, hindi yan ang ating kalaban. Ang ating kalaban ay kinilala ng banal na kasulatan, 3 po ito. At alam po ninyo, kaya marami po ay natatakot sa evil spirit. Mula pagkabata, meron pong mga magulang, panakot na rin, may multo. Di ba? Siya din naman, takot din naman. Tapos pinananakot sa anak, may multo. Kakainin ka ng multo. Kaya lumaki siya na pinapanakot. Parang, magugulit si pastor. Ang pastor. Kaya pag nakita ng bata, takot sa pastor. May pulis. Kaya yung bata, takot sa pulis. Pinapanakot. Dagdag pa dito, yung mga taong mahilig sa horror movies ay pinoportray doon. May mga sinasaktan ng mga evil spirit, minsan mayroong mga pinapatay pa. Kaya napoportray na talagang pwedeng gawin sa kanya yon. At warning, ito po ay nag-create ng patuloy na hunger sa iyo na panuorin, pero pinapalalim nito ang takot sa iyong buhay. Hello? Natatalian ka ng takot. At ang Panginoon po ay hindi po ang pinagmumula ng takot. Ang kanyang ibinibigay kapayapaan at kagalakan. Ang kaaway po, siya po ay nagpupunla at sa kanya galing itong takot na ito. Kaya wag ho tayong padaya sa kaaway. Amen po ba? Wag tayong padaya sa kaaway. Bago po tayo makipagdigma ay alamin mo kung sino ang iyong didigmain. Alamin mo kung sino ang iyong kaaway. At una, kilalanin ang ating kaaway. Siyempre, number 1 yan, si Satanas at ang kaniyang mga kampon. 1/3 ng mga angels nagrebelde sa ating Panginoon. Nung una, Lucifer, maganda po meaning niyan. Yan po ay naging Satan. Ang ibig sabihin ng Satan ay enemy of God, kaaway ng Diyos. At sa ikatlo na mga anghel, ay nagrebelde sa ating Panginoon. Hindi po nanganganak ang anghel. Yung bilang nila ay the same pa rin. Ulitin ko, hindi nagre-reproduce ang mga anghel. Kung ano ang bilang nila, yun talaga ang bilang nila. At hindi po simpleng bilang, marami po sila. At nung nagrebelde po sila po'y itinapon. Dito po, At ang kanilang headquarters yan po sa Himpapawid. Right? So, nagkalat po sila. Sila po ay naglipana. At ang layunin nila ay manakot. Ang layunin nila ay mag-discourage, sirain, wasakin ang buhay ng tao. Yan po ang layo nila. Alam po ninyo, isa sa pinakagusto ng kaaway, tuksuhin ang tao para magkasala. Dahil kapag ka nagkasala, yun ang pasimula ng malungkot na buhay. Kapag ka nagkasala, yun po ang magiging dahilan para siya ay disiplinahin, parusahan ng Panginoon. Alam ninyo, hindi kaya ng kaaway na talunin ng Diyos. Ulitin ko, hindi kaya ng kaaway na talunin ng Diyos harapan. Sapagkat ang katapat lamang ni Satan at ng mga demonyo, ng mga evil spirit, ang katapat lamang nila ay sina Anghel Gabriel, Michael. Yan po ang katapat nila. Mga angels din lang po ang katapat nila. Tama po ba yon? Hindi pwedeng sabihin, kingdom of Satan, kingdom of God, parang pantay lamang. Yung labanan, no, napakalaki ng pagkakaiba. Sapagkat ang Diyos natin, pakinggan ninyo, ang Diyos natin ay mula sa walang hanggan. Ang Diyos natin ay manlilikha. Si Lucifer, created being laang. Siya po ay may pasimula. Lahat ng angel, lahat ng demons, sila po ay may pasimula. Pero iba ang ating Panginoon. Ang ating Diyos na makapangyarihan ay mula sa walang hanggan. At ang sabi, siya ang makapangyarihan sa lahat. Glory to God. Alam po ba niyo sabi ng aklat ng Pilipos? Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, lahat ng nasa langit, lahat nasa lupa, lahat ng nasa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa Panginoon. Amen? Luluhod sa Panginoon. Kaya po, ang gusto ng kaaway, talaga, ni Satanas, tuksuhin
Hindi siya mag-a-appear na parang nakakatakot. Mag-a-appear siya na mabait, parang concern. Tingnan niyo si Eva. Nung siya'y tinukso, nag-appear ba siya na nakakatakot? No, parang concern. Oh, hindi totoo yan. Gusto, maging parang Diyos ka. Kumain ka. Magiging parang Diyos ka. Akala mo ay concern. Pero ang gusto ay tuksuhin lang para magkasala. Yan po ang trabaho niya. Tingnan po niyo si Kristo. Siya po ay tinukso, si Jesus. Nung po nagutom ang ating Panginoon, siyempre, siya po ay nasa laman, tunay na tao po. Tunay na Diyos, tunay na tao, siya po ay nagutom. 40 days and 40 nights, diba naman, hindi po kumain. Pag hindi ka naman nagutom, nagutom siya, dumating ang kaaway para siya tuksuhin. Para hindi matupad yung plano ng Diyos na tayo po ay iligtas, pero hindi siya nagtagumpay. Siya po ay sinaway ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yan ang gawain ng kaaway. Wala pong masama sa tukso. Hindi kasalanan ng tukso. Kasi kung kasalanan ng tukso, si Kristo'y nagkasala dahil siya po'y tinukso. Ano po ba ang ibig sabihin ng tukso? Tukso ay ano po? Ang tukso ay temptation. English yon. Temptation is tukso. Tukso ay layuan mo ako. Awit ho yun. Ang tukso po ay tuso na paghihikayat na may kalakip na pangako pero may pagsuway. Gawin mo to dahil ito ay diba? Tiba-tiba ka dito sa hindi walang nakakaalam. Tiba-tiba ka dito sa flood control. Mainit na issue yan Tiba-tiba. Ay nagpalit na nga ng university. Doon na daw sa flood control university papasok. Ang daming tiba-tiba dito, walang makakaalam. Ay ngayon, nakakabulgara na. Ayan, tapos. Yan ang tukso Di ba? Ito minsan laang, walang makakaalam. Sige, isang perma lang. Di ba? Meron kagad na 100 million. Wow, 200 million. Di ikaw naman. Walang makakaalam. Atin-atin lang ito. Yan ang problema ng atin-atin lang to ay nabulgar. Tapos, mayroong pangako, pero may pagsuway. Ganyan po ang ginawa ni Satanas kay Eva Di ba? Ang sabi kay Eva, magiging parang Diyos ka. Sabi, wag daw kaming hihipo. Dinagdagan ni Eva wag kakain. Sabi ni Eva, hindi lang kakain, wag hihipuin. Wala man sinabi si Lord na wag hihipuin, wag kakain. Sabi, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Binaliktad ang Word of God. Sinalungat ang Word of God. Pero may pangako, magiging parang Diyos ka. Ayun, kumain. Ano nangyari? Sila po ay nahiwalay sa Diyos. Yan po ang tukso. May kalakip yan na pangako, pero may susuwayin. Kaya huwag ka tumingin lang doon sa pangako. Tumingin ka na may pagsuway dito at ano ang magiging resulta nito. Malungkot ang magiging resulta nito. No? Nakakalungkot po sapagkat mayroong mga tao na ipinagpalit ang mabuting pangalan sa kayamanan. Wala hong katumbas ang halaga ng mabuting pangalan. Amen po ba? Ang kayamanan, nauubos po yan. Pero mabuting pangalan, yan po ay naiiwan. No? Kaawa yan, nariyan po, naglipa na. No, saan man sila, naruroon yan. Meron pong nag-request ng deliverance ng lugar. Sabi ko sa kanila, ang Panginoon nag-deliver ng mga tao, hindi ng lugar. Ano, palayasin mo sila sa isang lugar, nariyan naman po talaga sila. Naglipa na po sila. Ang palakasin natin ay ang tao, sapagkat ang gusto ng kaaway ay sirain ay tao. Hindi po lugar. Gusto ng kaaway ay sirain ang buhay. Kaya ang kailangan ay ang proteksyonan ay ang buhay. Kung nariyan man sila, naglipa naman sila, tunay po yan. Pero salamat, greater is He that is in me than he that is in the world. May nakita po akong isang panuurin na yung isang maliit na bear ay talagang tapang na tapang, galit na galit. Doon sa kaharap niya na
hayop na malaki din. Talagang ang tapang ng maliit. Nako, yung palang nasa likod, naroon ang kanyang ina. Atras yung yung kaaway, yung pala naroon yung kanyang ina sa likod na mas malaki. Yung kaaway, hindi natakot doon sa maliit, natakot doon sa malaki. Alam po ninyo, merong isang mangangaral na sabi, hindi ako natatakot kay Satanas, hindi ako natatakot sa demonyo. Binaliktad ang tanong, ang demonyo, di ba natatakot sa iyo? Binaliktad ang tanong, ang kaaway, natatakot ba sa iyo? Yun ang malaking tanong, mga kapatid. Kapag kasama natin ang Panginoon, hindi siya natatakot sa atin. Sino ba tayo para katakutan? Natatakot ang kaaway sa Diyos na kasama mo. Glory to God. Hallelujah. Kaya may mga kabataan, may mga tao na walang laan ng kuryente, kung makairit, akala mo, At nag-i-imagine, pati sampay na kulay puti na kumot, naging white lady tuloy. Kung makairit ay kainain naman. Kasi nasa isip na niya, ay baka kung ano makita, baka kung ano, ganyan. Ay kasi nga, produkto yan ng iyong panonood ng horror at mga pakikinig ng Gabi ng Lagim. Sa DCRH. Ay noon tutok na tutok, antay ngayon nasa radyo. Gabi ng Lagim. Yun, nagayon. Yung mga matatanda, alam nila yan. Ay mga Regal Shaker, natuloy. Mga kapatid, huwag po tayong padaya sa kaaway. Ang palalaki niya na ito, takot. Hindi po kalooban ng Diyos na ikinatatakot. Ang kaaway dapat ang matakot sa iyo dahil ikaw ay indwelt by the Spirit of God. Dahil ikay nasa Panginoon, ang Diyos ay nasa sa iyo. Si Satanas at ang kanyang mga kampon. Isang bihasa po sa spiritual battle at ang sabi niya, pag ako'y nagja-jogging, nariyan ng kaaway, sumabay lamang siya, ay okay lamang yon. So walang issue sa kanya kung makita niya. Hindi issue kung makita niya. Tayo makita pa lang, nag-i-imagine pa lang, takot ka na na ayaw mo makakita. Di ba? Pero sa kanya, wala siyang pakialam. Ang sabi niya, sumubay ka lang, huwag ka lang haharang. Ibig sabihin, pag hinarangan na, pagka humadlang na, doon po sa plano ng Diyos, doon sa dapat normal mong ginagawa, hinahadlangan niya, nakalooban ng Panginoon, doon mo lamang siya rebukin. Doon mo siya sawayin sa pangalan ni Jesus. Sabi doon, resist the devil and he will flee from you. Sawayin ang kaaway at siya'y tataka sa iyo. Sawayin. At alam ninyo, ang pansaway natin ay hindi sa ating ginagawa. Pakinggan nyo, hindi po sa ating ginagawa. Ako ay masipag sa Bible study, lumayas ka. Ako'y lagi nadalo, lumayas ka. Ako'y magandang lalaki, lumayas ka. Hindi po yun. Ako'y religyoso, lumayas ka. Ako ay siga noon, hanggang ngayon, lumayas ka. Hindi po yun. Meron lamang siyang kinatatakutang isang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. In the name of Jesus. Hallelujah. Alam niyo ang pangalan yan? Napaka-powerful. Pero dapat ang gagamit ay authorized. Sabi, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ay sino kayo? May authority. Alam niyo kung sino ang binigyan ng authority? Lahat ng tumanggap kay Kristo. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon. Lahat ng pinananahanan ng banal na Espiritu ay binigyan ng kapangyarihan na sawayin ang demonyo at sila'y susunod sapagkat ang authority mo ay hindi galing sa iyo, ang authority mo galing sa Panginoon. Tandang-tanda pa namin, yan po ay Keppel pa yun. PNOC noon, naging Keppel. Kami po dyan ay ground manager dahil kami pinaglilinis ng buong PNOC noong panahong iyon. Bago kami pumasok sa Bethel Bible College after high school, kami po yung nagtrabaho dyan. Nagtabas, meron kaming mga tinutulak na kareta, pang ipon ng mga basura sa loob ng PNOC. At
Dito po sa banda rito, mayroong diyan na tuluyan ng mga ang alam ko noon, diyan ay mayroong mga pinapagawa, may pinapagawang barko noon, yung mga Navy, ay mayroong malalaking aso diyan. Talagang hindi ko malimutan yon. Yung aso po ay ang tumbok ho kami. Talagang kami, pareha ng yung magtatapon na kami basura, talagang takbo sa amin. Sinasaway ng mga Navy itong aso na parating. Wala akong ibang naisip, kundi ang bigkasin. Sa pangalan ni Jesus. Oh, alam po yung buntot ng aso? Ang laki yung aso. Gumanyan po. Nabahag po siya. Atras po siya. Talagang sabi ko, what a powerful name. Grabe ang kapangyarihan. Di ko malimutan yon na kapag sa panahon ng kailangan natin ng deliverance, available ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Napaka-powerful ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Si Kristo never na nakiusap sa demonyo. Yung pong Gadareno, hindi niya, please, labas na. Sige na. Hindi siya nakipag-bargain. Never siya. Ari, ibibigay ko sa inyo, ganito, basta lumabas lang kayo. Never. Sa kanyang command. Yun nga po'y lumuhod pa sa Panginoon. Anong gagawin niyo sa akin? Sa amin. Naparito ka ba para pahirapan kami sa hindi pa panahon? Ang Diyos, ang ating Panginoon ng hukom. Sa isang command, sila po ay sumusunod. Dahil ang nag-uutos ay ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Si Satanas at ang mga kampo, nariyan po sila. At mayroong mga tinatawag na familiar spirits. Ako po nakaranas po niyan, na narito po ako dati dito sa baba, nananalangin, hindi pa ganito ang simbahan, mayroong ginaya na kabataan. Tinawag ako, pero hindi naman siya yon. Kaya kung may magpakita ng mahal sa buhay na hitsura ng magulang, hindi po ang magulang niya yun. Yun po ay nanggagaya lang. Familiar spirits po yun. No? Sapagkat wala na silang kakayahang bumalik pa dito. Nanliligaw, nandaraya, gusto tuksuhin para magkasala, para masira ang buhay natin. Sino pa ho? Takbo ng mundo. Sabi ng Bible, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Yung standard, yan po, naglipa na sa ating pong sistema. No? Tutuksuhin ka para mag-join na alam natin na ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, sa napapanood sa mga pelikula, sa drama, ipinoportray. Basta magnaibig lang, okay na makipagtalik. Yan po ang sistema. Parang may lisensya na. Yung fornication, adultery, parang okay lamang. Pero never na yan inokeya ng Bible. Amen po ba? Amen po. Magnaibig na naman, okay na. Mga kapatid, hindi ibig sabihin, okay na sa inyo, okay na kay Lord. Okay na sa mundo, okay na kay Lord. Iba ang nais ng Panginoon. Kaya nga, maging iba kayo. Maging iba tayo, mga mananampalataya, mga kapatid. Ang nakakalungkot, ang sistema ng mundo, nag-creep in na sa loob ng church. Sa halip na maging liwanag, ang takbo ng mundo, pumasok na sa simbahan. Paano pa yan magiging liwanag? Dapat po, tayo po ang maka-impluensya sa mundo. Let your light shine before men, that they may see your good works, that they may glorify our God the Father. Tayo po ang maka-impluensya, hindi tayo ma-impluensyahan. Kaya, ito'y paalala sa mga kabataan, sa barkada, huwag kayong patatangay, huwag kayong pai-impluensya sa inyong mga kabarkada na mali ang ginagawa ay mali na din. Halimbawa, nung panahong una, ay nung kami po'y high school, yung aming mga kaklase, tinutuklap yung alam ni Brother Jojo yan. Tinutuklap yung aming armchair. Itinatapon doon sa kubeta. Binutas yung bintana, itinatapon doon sa CR ng lalaki. Kaya pagpasok ng teacher, wala ng armchair. Anong gagawin namin? Makikijoin kami doon. No.
Pati po yung kisame, kala mo'y mayroong mga aratiles. Dahil po ang ginagawa, yung pong bubble gum, yung mga kulay pula, mga kulay pink, yan po ay ngunguyain nila, tapos bibilugin, tapos ilalagay sa taas. Yan, ay di puro nagbitin. Yun ang trabaho. Makikijoin ba? Alam mo, hindi mabuti. Kung hindi mabuti, hindi kaaya-aya, hindi namang ginagawa sa loob ng simbahan ay maging mapino, maayos, kahit sa workplace, kahit sa paaralan, huwag tayong aayon sa takbo ng mundo. Ang ayunan natin ay ang kalooban ng Diyos. May panunukso. Tikman mo ito. Mahahay ka dito. Tikim lang. Alam niyo, the principle of God's wrath, yung tikim, naging kain hanggang sa palubog ng palubog. Nandaya ng 100, mamaya mandaraya yan ng 1,000. Mandaraya yan ng 5,000, ng 100,000. Alam niyo ang principle of God's wrath? Palubog ka ng palubog. Nagalit, pumatay ng isa hanggang sa nagkaroon ng kalos, pumatay ng 2, pumatay ng 3, hanggang sa baliwala na siya pumatay ng tao because the principle of God's wrath. Hello? Sa takbo ng mundo, pag hindi ka naging aware, ilulubog ka sa kasalanan. Dapat ma-realize mo, Lord, iligtas mo po ako, tulungan mo po ako, magpa-rescue ka sa ating Panginoon. At ang pangatlo na kaaway, sa Romans chapter 7 verses 14 to 17, di natin ang basahin po yan, yung old self natin. Tayo, ito mismo, may struggle po dito, may tag-owar, may hilahan. Hindi mo sasabihin na ako'y Kristiyano na, wala na, baliwala na sa akin itong mga nangyayari sa paligid. Meron pong tag-owar na tinatawag, yung old self. Kaya nga sabi ng Bible, araw-araw natin itong sinusupil, araw-araw natin itong pinapatay. Yung pita ng laman, yung gawa ng laman. Hayag po doon sa Galatians chapter 5, ang gawa ng laman. Yung mga pagkainggit, yan po pakikipagtalo, galit, kung ano-ano po yan. Yan po, araw-araw po yan. Dapat supilin, dapat payukuin, dapat pasukuin. Sino mapagpasuko niyan? Hindi tayo. Meron po tayong tinatawag na deliverance from the power of sin. At ito po ay magagawa lamang kapag isinuko natin ating buhay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kapag ikay control ng Holy Spirit, mahayag ang kapangyarihan, magmamanifest ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa iyo. Pero kapag control ka ng laman, maghahayag ay laman ang makikita. Let me give you an example. Kapag ikikontrol ng galit, ano magmamanifest? Galit. Amen po. Yun po ang may hawak Yun po may control. Kaya kapag control ng galit, yung boses mo, napakasakit ng mga sinasabi. Nakakapanakit. Kasi control ng galit. Nakakapag-isip ng hindi maganda. Kasi control ng galit. Siya ang may control, yung laman. Ngayon, ang gagawin natin sa tulong ng Holy Spirit, itong galit na ito, kontrolin natin. Ikokontrol natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Napakaganda po. Noong pong Friday, yung message, sabi ko, tama-tama sa spiritual battle what's on your mind, na tinalakay ni Sister Christy. Sabi ni Pablo, pakinggan nyo, take captive every thought and make it obedient to Christ. Gawing masunurin sa Diyos. Mayroong mga suggestions sa ating kaaway na negatibo. Negatibo. Sa halip na entertain mo yon, huhulihin mo yon at gagawing masunurin sa Diyos. Hello? Huwag ka na magbasa ng Bible. Huwag na. Antukin ka lang. Kung yun ang suggestion, gawing masunurin sa Panginoon. Hindi. Bubuksan ko ang Bible. Magbabasa ako. Huwag mo na sundin ang magulang mo. Diyan ka na lang. Mag-game ka na lang ng mag-game. Sige, game ka na lang ng game. Hulihin at gawing masunurin sa Panginoon. Pagka narinig ang utos sa magulang, huhulihin ko yan
Ano po yon? Ayun, hinuli na. Pero kapag ka, wait, naku, hindi pa nahuhuli. pagka, pagka, pagka ang tugon pa ay wait, naku, hindi pa nahuhuli. Pero kapag ka, yes po, ano po ang aking maitutulong? Ayun, napakabilis, hinahuli agad. Take captive every thought and make it obedient to Christ. Si Satanas at ang kanyang mga kampon, takbo ng mundo at lumang pagkatao. Deliverance from the power of sin. Ihanda ang spiritual na sandata. Ay, saan ka naman nakakita sa labanan ay wala kang sandata? No. Tama lamang yung pong ang kawawang cowboy. Kawawa nga. Ang kawawang cowboy ay may baril nga. Wala namang bala. Ayun, yung pamukpok. Ano? Ay kawawa nga ang cowboy na yun. Pero hindi ganyan ang isang Roman soldier. Inilustrate po ni Pablo ang mga sundalo ni Kristo, taglay ang baluti, buong baluti ng isang mandirigbang Kristiyano. Ihanda ang espiritual na sandata. Mga kapatid, spiritual na labanan po ito. Sabihin natin, spiritual. So, spiritual na labanan, kailangan mo spiritual na sandata, hindi physical na sandata. Ano? Hindi physical na sandata ang kailangan mo. Ang kaaway, hindi takot sa kanyon. Hindi siya takot sa mga nuclear weapon. Hindi mo kayang puksain sila ng nuclear weapon. Ang kaaway, si Satanas at ang mga kampon niya. Ang kailangan natin ay spiritual na sandata. Tingnan po nyo, balikan natin, 2 Corinthians 10, 3-5. 2 Corinthians, kinilala po ito ni Apostol Pablo. 2 Corinthians 10, 3-5. Pakinggan nyo. Kung nabubuhay man kami, sabi doon, sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Yan po, hindi po paraan ng mundo, kundi sa paraan ng Diyos. Pero bago po ito, mga kapatid, bago po ito, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang illustration, bago nakawan ang isang bahay, kailangan kung naroon ng may-ari, kailangan talian muna yung may-ari bago niya manakawan. No, hindi basta papayag yung may-ari ng bahay at sasabihin, "Ariga, mayroon pa din eh." Meron pa kayong naligwit. Hindi po. May pagtutol sa loob kasi bahay niya yun. Hindi basta papayagan yung magnanakaw, "Sige, hakutin ninyo. Meron pa din eh, hindi pa kayo nakikita." Hindi po ganoon. May pagtutol. Kailangan mo daw talian yung may-ari para manakawan. Ito po mga kapatid, bago po tayo bihisan ng sandata, kailangan natin malaman po ito. Kailangan po maunawaan natin ito. Ang tanging paraan para sa iyo po ay nasa proteksyon ng Panginoon. Hayaan ang buhay natin, ito po. Hayaan po itong buhay na ito ay panahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi ng Bible? Kayo ang templo ng Diyos. Bahay niya kayo. Hindi na siya tumitira sa templong gawa ng kamay. Siya ay tumitira sa puso ng bawat mananampalataya. Amen po ba doon? Hindi kakayang nakawan ng kaaway as long as nanariyan ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi papayagan ng Panginoong Hesus na gawin ng kaaway anumang maibigan niya na walang authority ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating proteksyon
ang ating kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesus. Paano yan, Pastor? Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Si Kristo ang susi ng ating tagumpay. Hindi ka mabibihisan ng espiritual na sandata unless maliban na ikaw ay tunay ng sumampalataya, maliban lamang na ikay tunay na nagsuko ng buhay kay Kristo at ikay may tatak ng Holy Spirit na ikaw ay sa Panginoon. Pakinggan niyo ang sabi ng Panginoon. Sabi niya kay Pedro at sa mga alagad, upon this rock, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Pag-aari ho tayo ng Panginoon. Hello, mga kapatid. Pag-aari po tayo ng Lord. At ang bawat mananampalataya, sa katunayan na ang Panginoon ay nasa sa iyong buhay, ibinigay sa iyo ang Holy Spirit. Alam po niyo, nagkakaisa iyo pong nakikita sa spiritual na mga satanista, sa isang mananampalataya, nagkakaisa po sila. Hindi po sila nag-uusap. Ang isang tunay na mananampalataya ay merong ring of fire. Merong apoy sa kanya. Hindi po ito self-produced, kundi ito'y produkto ng kanyang relasyon sa Panginoon. So identify ng kaaway kung sino ang pag-aari ng Diyos. Hallelujah! Hindi natin nakikita. Pero yung pong apoy ng presensya ng banal na Espiritu ay tunay na nasa isang mananampalataya. Lahat ng sumampalataya na sa Panginoon, magsabi ng Amen. Hallelujah. Nasa iyo ang Panginoon. Nasa atin ang Lord. Nasa atin ang Holy Spirit. Sabi doon, whole armor. Hindi half ng armor. Buong kagayakan. Kailangan suot mo. Hindi ko pala na sabi sa multimedia. Baka pwedeng pasuyo, pa-search naman kung meron o makita dyan na Roman soldier. Isang Roman soldier maipakita. Ayan, para kahit hindi ko napaabisong maaga. Ito po ang buong kagayakan na dapat taglay ho ng Kristiyano. Ito po yung spiritual. Inillustrate sa Roman soldier. Una, sabi ni Pablo, dahil engaged ka sa labanan, kailangan mo ng belt of truth. May belt. Ang Roman soldier may belt. So, ibig sabihin, don't be deceived. Naglipa na ang false teaching. Ma-identify mo ang false teaching kapag alam mo ang totoo. Pag alam mo ang totoong pera, pag inilapit yung fake na pera, alam mo, fake yun. Kasi kabisado mo ang totoong pera. Amen po ba? Tama po. Ganon din sa mga katuruan. Gagamit po ng salita ng Diyos. Pero baluktot. Kailangan ay taglay mo ang bigkis ng katotohanan. At ang katotohanan po ay nasa Word of God. Wala ho sa position. Gawin mo ito dahil ako'y ganito, ako'y apostol, ako'y anghel. Huwag kang sumunod doon. Sabi ni Pablo, kung ang anghel o ako magturo ng ibang ebanghelyo, parusahan, huwag tatanggapin. Galatians chapter 1, sinabi doon. Ang foundation ng katotohanan ay salita ng Diyos. Mag-aral ho tayo ng Word of God. Huwag tayong tanggap lang ng tanggap kung ano-ano. Lahat ng ito ay dapat matimbang ng salita ng Diyos. Ako nga po nagsasabi, kung wala na ito sa Word of God, huwag nyo pakinggan. Huwag nyo paniwalaan. Kailangan ay ayon sa Word of God. Bigkis ho yun. Belt of truth. Pangalawa, breastplate of righteousness. Breastplate. Anong pinoproteksyonan yan? Puso. Protection yan sa puso at saka vital organs ng isang sundalo. Yung breastplate, baluti. Panakip. Yung paglakad ho natin sa kabanalan. Wala may akusa ang kaaway. Wala may akusa yung iyong kasama sa bahay. Maging sa kapitbahay. Kasi alam mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen po? Amen?
Hindi na sasabihin, subukan mo nga, yung ugali mo dito sa bahay, dalhin mo sa simbahan. At yung ugali mo sa simbahan, dalhin mo dito sa bahay. Aba, may pagkontra doon. Isipin ninyo, ang sabi doon sa kasama sa bahay, subukan mo, yung ugali mo din sa bahay, dalhin mo sa simbahan. At yung ugali mo diyan sa simbahan, dalhin mo sa bahay. Ibig sabihin, may problema. Tama ho ba? Dapat, kung mabait ka sa simbahan, mabait ka din sa bahay. Kung mahinahon ka sa simbahan, mahinahon ka din sa bahay. Amen? Amen. Kung masipag ka sa simbahan, masipag ka din sa bahay. Amen? Oh, di ba? Ganon yun. Baluti ng katwiran. Proteksyon na ng puso at ibang vital organs. May sandalyas ang Roman soldier. Ano yun? Shoes for the gospel of peace. Sandalyas ng ibanghelyo ng kapayapaan. Tayo po ay may kapayapaan na ng Diyos. Kapayapaan sa Diyos, kapayapaan ng Diyos. Peace with God. Yan. O yan, yan yung Roman soldier. May belt, may breastplate yun. May breastplate. Protektado. Yung dibdib, yung kaniyang puso. Paano natin na po proteksyonan ng ating puso? Ang sabi po ng salita ng Diyos, iingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Hello? Ay kaso, iniingatan sa puso. Kung ginawa ito sa akin. Yan ang mga iniingatan sa puso kung ano-ano mga negatibong bagay. Ang sabi, ingatan ang kanyang salita sa ating mga puso upang huwag magkasala laban sa iyo. Shoes. Yan, may shoes siya. Mahirap naman makipaglaban ng tapak. Ano? Kapag ka may shoes, confident na confident. No? Alam nga naman makipaglaban. Sandali, baka mga tinaik. Antay muna. Baka pipili pa ng baka nakikipag-ispadahan Ay confident, ang tayo. Ay nakashoes Hello? Amen? Naalala ko yung nagpa-check up. May tinik daw. Pinapakain ng saging. Pinapainom. Ay hindi naman ho dyan ang tinik. Narinig ho. Yun po ang nakikibaka na na walang sandalyas. Marami nang pinakain, marami nang pinainom. Sabi na nagpapacheck up, wala ho dyan ang tinik sa paa. So, confident ka. Pag ikaw ay may sandalyas, yung peace mo sa Panginoon, yung kapayapaan mo sa Diyos. Ako'y may kapayapaan na sa Panginoon. May bagong relasyon na sa Panginoon. Hallelujah. Kahit anong akusasyon ng kaaway ng aking nakaraan, sabi ni Pablo, nililimot na ang nakaraan. Ang in-example niya doon, runner, atleta, mananakbo. Wala kang makikita nga ng mananakbo na palingon-lingon. Nakafocus sa kanyang goal. Ang sabi niya, nililimot ko ang nakaraan. Alam mo, nakaraan ni Pablo, self-righteous siya. Si Pablo po ay napaka-self-righteous. Gusto niya maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil doon, pinapatay niya, pinakulong ang mga Kristiyano. Murderer po, sabi ni Pablo. Sa lahat ng masama, ako ang pinakamasama. Pero yun po inilimot ni Pablo. Nag-focus siya sa grasya ng Panginoon para makapagpatuloy sa tawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi na siya palingon-lingon, hindi kung sinong tinitingnan. Siya po ay nagpapatuloy hanggang sa hangganan. Tayo po, mga mandirigmang Kristiyano, siguraduhin natin yung kapayapaan sa ating puso. Yung sandalyas natin, ng Ibanghelyo, nasa sa atin po. Next, shield of faith. Kalasag ng pananampalataya. Ano po ito? Yung trust, yung confidence mo sa Panginoon. Yung daily communion mo sa Diyos. Your daily feeding from the Word of God. Your response to the Word of God. Kasi po ang pananampalataya ay tugon sa salita ng Diyos. Yung pagtitiwala mo sa Kanya, protection po yan.
Next, helmet of salvation. Yung assurance of salvation. It protects your head. No? Niligtas ka na ng Panginoon. Ang kaligtasan mo hindi batay sa pakiramdam. Pag tinanong ka, high ka sa Panginoon, ligtas ka ba? Yes, high ako sa Panginoon ngayon. Tapos pakiramdam mo, mababa. Ligtas ka ka? Siguro. Ang ating kaligtasan ay hindi batay sa pakiramdam. Ang kaligtasan natin nakabatay sa pangako ng Panginoon. Nakabatay sa ginawa ni Kristo. Gumagawa tayo hindi para maligtas. Gumagawa tayo dahil iniligtas ka na ng ating Panginoon. Iniligtas na po tayo ng Panginoon. Ipamuhay natin. Hindi, you do not work for your salvation. Hindi sinabi, work for your salvation. Hindi sinabi ni Pablo, work for your salvation. Ang sabi ni Pablo, work it out. Work out your salvation. Ipakita mo na ikaw'y ligtas. May kaligtasan ka na. Dahil sa ginawa ni Kristo, yung pong tinapos ni Kristo, wala na makapagdaragdag dun. Amen po. I-enjoy mo na lamang ang iyong relationship sa Panginoon. At kung mayroong mga accusations sa isip mo na hindi ka ligtas, huwag mong paniwalaan yun because your salvation ay galing sa Kanya. Sa Kanya. Kung nadapa, bangon. Sabi ni Pablo, hindi ko na sinasabing naabot ko na. Sinasabi niya, hindi pa siya perpekto, hindi pa ganap. Tumatakbo pa rin siya. Tayo gayon din. Hindi pa tayo ganap. Patuloy tayo nakikibaka, nagpapatuloy sa ating pong pagtakbo, sa ating pakikipaglaban. Ito po, isa sa napakahalaga na sandata, Sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Sipin ninyo, yung helmet, protection sa ulo. Yung breastplate, protection sa puso at other vital organs. Yung sandals, protection sa paa. Yung shield, protection. Pero iba po ang sword. Ang sword po ay pang-depensa at pang-opensa na sandata. Tanging pang-depensa at pang-opensa na sandata. Walang Roman soldier na hindi gagamitin ang sandata at ang kukunin niya helmet at itong ipamumukpok. O yung shield ang ipanglalaban niya. O tutugkain niya yung kanyang breastplate at ito ang kanyang ipangahampas. O yung kanyang sandalyas ang kanyang ipamamato. Pak! Patay ka. Wala po. Pero yung sword, pang-depensa po yan. Pang-depensa, pag inatake, hinaharang niya. Pero ito rin ang kanyang pamatay sa kaalaway. Mga kapatid, ang kawawang cowboy, may baril, walang bala. May baril, walang bala. Baka sinabi, Satanas, sinasabi ng kasulatan, for God so loved the world. 2 Corinthians 5:17. Sabi nung mali. John 3:16 yun. Kinorek pa. Alam ng kaaway ang salita ng Diyos. Nanginginig pa yan, sabi. Gaano katalas ang ating sandata? Taglay mo ba ang sandata sa puso mo? Pagpasok mo ng simbahan, taglay mo yung sandata. Paglabas mo ng simbahan sa bahay, taglay mo ang sandata. Napakatalim. Sa anumang atake ng kaaway, ready ang sandata ng salita ng Diyos. It is more powerful than the enemy. Sapagkat sa command, ayon sa utos ng Panginoon, susunod sila. Command them according to the word of God. Resist the devil and he will flee from you. Anong gagamitin mo? Word of God. Salita ng Diyos. Lahat ay yuyuko sa utos ng Panginoon. Amen po. Patalimin natin yung sandata ng salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating isipan, sa ating mga puso, upang hindi tayo mabiktima ng kaaway.
Alamin natin ang paraan ng kaaway. Ang kaaway po ay nanunukso, nanliling lang. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi ni Pablo sa Filipos 3:2, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga napapakinggan tungkol sa mga paniniwala. Ang kaaway, sabi doon sa Luke chapter 8 verse 12, yung mga hasik, nariyan, nakahanda na para nakawin. Para nakawin ang Word of God. Ingatan po ito. Ingatan sa iyong pagbabasa, sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Paano ito ninanakaw? Loss of interest. Alam ko na yan. Hindi ko na kailangan yan. Narinig ko na yan. Loss of interest. Habang nangangaral, makipag-usap sa katabi, yun, nananakaw ang Word of God. Sa halip na marinig ang Word of God, word ng katabi ang maririnig. Mag-cellphone habang nangangaral, yan. Pwede mangyari po yun. Habang nangangaral, todo cellphone. O paalis-alis. Ipaisip ang ibang bagay habang nakikinig. Uy, ang plancha mo, baka hindi mo pa nabunot. Nakaw, ay nakatingin niya sa akin. Ang binubulay na may plancha. O kaya naman, ano kaya mamaya ang mailuto? Habang nakikinig, masarap yata yung sinigang siguro. Ayun, ang iniisip pa yung pinaplano, yung kakainin. Pagkatapos ng sermon ni Pastor, saan kaya makapunta? Sa SM, sa Robinson? Ipaisip ang ibang bagay. So, hindi mo marinig ang salita ng Diyos tuloy. Ibaling yung attention mo. Halimbawa, habang nangangaral, tingnan mo yung inaantok. Di napatingin kasi inaantok. Gumaganyan-ganyan. Ay, doon ka na nakapokus. Hayaan mo na yung inaantok. Focus ka na lang dito sa Word of God. At huwag maniwala. Salungatin ang katotohanan. Di totoo yan. Sinabi yan sa Acts chapter 13 verse 10. Ask a place or small opportunity. Nangyari yan po kay Judas. Hindi madali kay Judas na hinaghudas. Hindi po madali. Mga maliliit na pagkakataon, dahil yung love of money sa kanya, napakatindi, yun po ay nag-umapaw sa kanyang buhay. Kung mapapansin nyo, noong pong binasag yung pabango, anong hinayang doon? Si Judas. Kung ipagbili sana. Pero ang totoo, para mayroon siyang kupitin, mayroon siyang nakawin. Alam mo nyo, pinagpalit ni Judas ang Panginoon sa 30 pieces of silver, 30 pirasong pilak. Mas mahal pa ho yung pabango na binasag. Yung pabangong binasag, 1 taong sweldo ng manggagawa po yun. Yung pong 30 pieces of silver, sabi ng mga scholar, 4 na buwang sahod lamang ng manggagawa. Ganon katindi ang pagmamahal ni Judas sa pera. Binigyan niya ng small opportunity ang kaaway hanggang sa sinakop na siya. Ayun, ang nakakalungkot sa kanya. Huwag nating bibigyan ng kahit katiting na foothold ang kaaway sa ating buhay. Sasakupin tayo. Naalala niyo po ba yung parabola ng Arabo at Kamelyo? Yung parabola ng Arabo at Kamelyo, sila po'y naglalakbay sa wilderness. Malamig nung gabi, nakatent yung Arabo. Ang sabi, parabola nga kaya nag-uusap Kwento-kwento lang po ito. Saka naman nakakita na nagsasalitang kamelyo, kaya parabola. Sabi po ng kamelyo, palagay naman ang aking paa diyan sa iyong tent. Arila ang paa. Hindi pwede. Kaliit na ring tent Sabi nung Arabo, sa liit na rin. Sige na, maawa ka naman sa akin. Di yung paalaang. Mamaya, pwede ka rin kasama ng hita. Ayan nga nakahiling ng kaunti. Pwede ka rin kasama ng hita. Sige, hita lang naman pala. Hanggang sa hindi na malayan. Pati katawan na, hanggang pati ulo, nasa loob na ng tent. Ang tanong, nasaan ngayon ang Arabo? Nasa labas na. Ang kaaway, hihiling ng kaunti. Hihiling ng kaunti. Kaunti laang. Hindi mo na malayan, may control na sa buhay. Huwag nating hayaan. Kahit small na foothold, do not let him to have even a small opportunity
sa ating buhay. Resist the devil and he will flee from us. Paraan para magtagumpay. Tanggapin si Jesus, pagsisihan ang kasalanan, alisin ang anumang kagamitang may kinalaman sa kanila. Ano po ito? Baka po may nag-iingat pa ng anting-anting. Ay isuko na ninyo. Binanggit ho ito sa Acts 19. Yung mga anting-anting, yung mga itim na libro, yan po isinuko nung panahon ni Pablo. Isinuko po yun. Yung mga lihim na kaalaman, yun, isinuko. Pastor, paano ko isusuko yung kaibigan ko, ibang klase ang anting-anting. Anting ho sa gigil Yun daw po mga anting-anting, yan daw po ay isinusuko. Occult, mga books, objects. May kwento ko po sa inyo ng kaunti. Salamat sa Diyos, ang nanay ibaba ko po. Yan po yung nakakilala sa Panginoon bago po kinuha ng Diyos. Nakakatuwa, ang nanay ibaba. Nanay Isabel, nakakilala sa Panginoon. Si Kuya Mon del Rosario, ang ginamit ng Panginoon, galing pang Maynila, pumunta dito, tapos kinausap ang nanay baba, at yun, nagtumanggap sa Panginoon. Pero bago yun, kami ni Pastor Dante, ang tagatapal. Merong puti na, yung pong puting papel, sa tabi ho ng nanay baba na bahay, may chiko doon. Kukuha ng chiko, yung dagta, pagkasulat namin ng kasi po, mayroon pong telang kulay puti na kung ano-anong orasyon. Isusulat namin yon, tapos ipapadikit. Sa kanya naman ipapadikit kasi siya ang masama ang pakilasa, hindi ho kami. So ididikit. Kami naman ni Pastor Dante, palibang kabataan pa ho kami, alam namin. Lalagyan din namin ng amen. Kami po magdidikit din ng amen. In Jesus' name, lalagyan namin. So ididikit din namin sa kanya. So yung pong galing sa puting tela na orasyon, aming ididikit sa kanya, yung amin, ididikit din namin. Siguro naramdamang mainit. Sabi niya, pakialis na nga rin inyo. Parang naglalaban. Ay talagang maglalaban yun. No. Nakita namin yung mga kung ano-ano. Puting tela, mga kung ano-anong mga objects. Huwag ho tayo mag-iingat ng ganito, mga kapatid. Ulitin ko, salamat ang nanay ibaba, nakakilala sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Assured siya sa salvation. Amen? Pero nakita ko, na witness namin, gusto nga kaming turuan. Gusto kaming turuang magkapatid. Malapit po kami sa nanay. Sabi, hindi namin kailangan kasi makapangyarihan ang Panginoon na nasa sa amin kaysa nasa sanlibutan. Amen po? Isurrender na ho ninyo. Kung meron man kayo, isurrender ninyo. Hindi ko pipersahin kunin sa inyo. Gusto ko kayo ang mag-surrender na yan. Kasi po, hindi mo kailangan yan. Dahil, pakinggan nyo, si Jesus ay sapat na. Pakisabi sa katabi, sapat na ang Panginoon. Di mo kailangan ng anting-anting. At huwag kang bibili ng anting-anting sa online. Anting sa babae, anting sa, ano pang anting-anting? Mga anting-anting sa kwarta, na mayroong nagayang-gayang pa, sa bahay. Hindi mo kailangan ng mga anting-anting, mga pampaswerte. Ang Kristiyano, mapalad na kapag nasa Panginoon. Mapalad ka na. Amen? Baka sa bahay ninyo, mayroon pang mga anting-anting sa yaman. Nag-a-attract daw ng yaman. Mga kapatid, ang Diyos po ay sapat na. Siya po ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting mga bagay. Amen? Huwag kayong basta maniwala sa pamahiin. Sala daw aring pintong ari Ari ay nagsasarado ng blessing. Mga kapatid, gibain nyo ang pinto kapag nakakasagabal sa inyong pagpunta. Pero hindi dahil gigibain ninyo, ay dahil sagabal daw sa pagdaloy ng kwarta. Mga kapatid, wala ho sa
pwesto ng pinto, ng bintana, ang blessing ni Lord. Wala po. Ang blessing ni Lord ay nasa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Amen! Amen! Nadadalay pati kapag bagong taon. Kaya nabili ang bilog-bilog ay para sa swerte, hindi para kainin. Sipin ninyo, ay nabili ng chiko, ay hilaw naman. Paano kung makakain nyo sa bagong taon? No. Kakainin mo yung malagkit para daw isang taong kayo ilagkita ng inyong relasyon. Mamaya may babag. Nasa na ngayon yung malagkit na yon? Nasa na yung kalamay na kinain ninyo? Kung ang iyong puso ay puno ng pag-ibig, yun, napakalaking laban po yun sa relasyon. Amen? Amen po, pag puno ng pag-ibig, hindi puno ng kalamay, puno ng pag-ibig ang puso. Wala po sa yung mga bigas na umaapaw, meron pang mga patubo na niyog. Aba, ay pagkakabili sa palengke kahit kamahal, kamura lang ng niyog. At yan pong may tubo na niyog, yan po ay hindi na ipagbibili. Basta-basta sa palengke. Saka naman makakakuha ng gata doon. Pero pagkabagong taon, kay kabinta. Kapag nanlilimot ng niyog, iniiwan po yung may tubo. Pero iba, pag bagong taon, nilalagyan ho ng pamahiin. Huwag po tayo maniwala doon. Ang blessing ni Lord ay wala sa anting-anting. Ang blessing ng Panginoon ay nasa presensya niya. Amen? Magpasakop tayo sa Diyos. Patalimin ang sandata ng Word of God. Lagi pong manalangin. Kasi mahayag ang kanyang kapangyarihan. Siya po makikita sa inyong buhay. Ang takot ng kaaway ay wala sa iyo. Hindi siya natatakot sa atin. Kahit sino. Isa lang ang kinatatakutan niya, ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo. Greater is He that is in me. Makapangyarihan siya. Yun po lagi ninyong bulayin. Makapangyarihan siya kaysa siya na nasa sanlibutan. Last illustration. Nung pong ako ay nag-ministry, kasi ang ministry ko po sa Lubo ay spiritual battle talaga ang aking pong nakita doon. Meron akong Bible study doon sa Hulong Masagitsit. Pag nag-shortcut ako, halos 1 oras. Ang aking dadaanan po ay gabi, ay Niyugan, Sinigwalasan, Indianan, Sampalukan. Gabi po yun. Wala pong ilaw. Yung matatanda, hindi po sumama sa akin. Siyempre, matatanda sila. Gabi ang Bible study. Hindi na nga sasama. Nanakot pa. Pambira itong mga matatanda. Pastor, dyan ho sa inyong dadaanan, meron po diyang kandila na nagpupursisyon. Hindi po sumasabog ang liwanag. May nagpupursisyon daw kandila na hindi sumasabog ang liwanag. Tinakot pa ako. Sabado po yun. Punta po ako doon. Mga Bible study namin, alas 7. Baba po ako ng bundok, mga alas 9, alas 10. Totoo po, tayo po ay spirit being. Nadadama natin ang kanilang presensya. Pero ang gamit na gamit, ito po akin pong in-exercise. Pagka inisip mo sila at ang gagawin nila sa iyo, matatakot ka talaga. Pero kapag inisip mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung magagawa ng Panginoon, doon ka huhugot ng lakas at kagalakan at kapayapaan. Amen? So, territorial spirit, pagdaan ko talaga doon, ramdam na ramdam ko. Pero, ang aking pong spiritual battle song, paulit-ulit po ito, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Kanina wala akong istansa. Ngayon, kompleto. Kompleto. There is power in the name of Jesus. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot.
kasama mo ang Panginoon. I-rebuke mo, susunod sila. I-rebuke mo, susunod sila sa pangalan ni Jesus. Pag nirebuke mo, bigyan mo ng destinasyon. Pagka gumagawa ng hadlang sa ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay, bigyan mo ng destinasyon. Hindi yung nakahang. Saan mo? Lumayas ka. Saan pong papuntahin? Si Kristo pinapunta doon sa mga baboy. Saan mo papuntahin? Mga Kristyano, puro pinapunta sa dagat, yun. Nag-ipo ng mga demonyo sa dagat kasi doon dinala. Sabi ko nga, pag nireview ko ang kaaway, doon ko sila dalhin sa ilalim ng lupa. Sila ay talian at intayin ang paghuhukom ng Panginoon sa kanila. Kaya sila ang matatakot dahil ikaw ay binigyan ng authority, binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po tumayo. Hallelujah. Awitin natin yung awit na Banal Mong Tahanan. Mga kapatid, mahina tayo sa ating sarili. Hindi natin kaya na magpagtagumpayan ang si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ang takbo ng mundo, ang lumang pagkatao, di natin kaya yan sa ating sarili. Pero kapag inalaw natin, Lord, ang aking buhay, gawin mong banal mong tahanan. Ang buhay ko, Panginoon, panahanan ng iyong presensya. Sa inyo po, ako'y nagtitiwala. Sa inyo, ako po may tagumpay. Totoo po yan. Lumakad ka sa tagumpay, hindi sa pagiging talunan. Dinisenyo tayo bilang mga mananagumpay. Amen? Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Yes, ipaglalaban tayo ng Panginoon. Pero merong ipinapagawa sa iyo. May ipinapagawa sa akin. Kapartner tayo sa labanang ito. Hindi basta tayo tutulog na lamang at magigising sa tagumpay. Hindi po ganon. Isuot mo ang buong kagayakan ng Diyos. The full armor of God. Itaas mo ang iyong sandata, ang matalim na salita ng Diyos para i-command ang kaaway sa destinasyong dapat sa kanila. Hallelujah. Siya ang ating proteksyon. Si Jesus sa ating buhay, ang banal na Espiritu. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Let our hearts be filled with the presence of the Holy Spirit. Be filled with the presence of God. Oh Lord. Dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan ang puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka sa'yo at sa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos. Loobin mo. Let our hearts, let our lives be indwelt by the Spirit of God, by the power of the Lord. Hallelujah. Wagas na pagsinta.
Ang Panginoon ang ating kalakasan. Ang Panginoon ang ating matibay na tanggulan. Ang Panginoon ang matibay nating kanlungan. Ang Panginoon ang ating kapangyarihan. Si Jesus. Si Jesus. Hallelujah. The battle is not ours but the Lord's. Buhay ko'y maging banal. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ialay mo ang iyong buong buhay sa Diyos. Do not give any foothold to the enemy. Huwag mong bigyang daan kahit maliit na pagkakataon ng kaaway. Resist the devil and he will flee from you. For the last time, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daduyan ang walang hanggang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Hallelujah. At ipapahayag ng lahat na si Jesus ang Panginoon. Pwede po ba nating ideklara sa kalagitnaan ito, sa buong congregation, na si Jesus ang tanging Panginoon? Hallelujah. Pwede ba nating ipahayag na siya ang tunay na maghari sa ating mga buhay? Hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay nating sabihin, ideklara sa malakas na tinig sa oras na ito, Panginoong Jesus, Ikaw ay namatay at nabuhay na maguli upang mapagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan. Ikaw ay muling magbabalik. Panginoon, Ikaw ang aking idinideklara na hari ng aking buhay. Sa iyo ko po isinusuko ang buo kong pagkatao. Salamat, Panginoon, sa presensya ng banal na Espiritu na nasa akin. Dahil kay Kristo na aking sinampalatayanan, purihin ka sa iyong tagumpay. Tutulungan mo kami na di magapi ng kaaway. Kami ay lalakad sa tagumpay ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. At amen. At amen. At amen. At amen. Hallelujah. Lord, aking hinihiling at idinadalangin, anumang takot na naisilid sa puso ng iyong mga lingkod, akin na po itong nire-rebuke sa pangalan ni Jesus. Walang dahilan para siya'y matakot sapagkat siya'y anak mo. Kami anak ng Diyos. Kami ay nasa ilalim ng proteksyon ng aming Panginoon. Ipaglalaban kami ng aming Panginoon. Kasama namin ang aming manlilikha. Kasama namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang puwang ang anumang takot sa puso ng iyong mga anak. Deliver us. Palayain mo po kami sa anumang spirito ng takot na ito. In the name of Jesus. Sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Sapagkat dahil kay Kristo, kami ay totoong lumaya. Dahil kay Kristo, totoo kami ay pinalaya. At ngayon, malayang magpuri, malayang magpasalamat, malaya na magbigay kalwalhatian sa aming tagapagligtas. Sa spiritual battle na ito, O Lord, sa araw-araw namin, Panginoong pagharap, tulungan mo kami
na lagi naming maisuot. Lagi naming maisuot ang buong kagayakang ipinrovide mo sa amin upang kami ay makatayo na matatag, matapang, hindi sa aming sarili, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyong tagumpay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos at sundalo ni Kristo ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Hallelujah.